Inireklamo sa inyong kapuso Action Man ang pagsira sa basketball court at daycare center sa isang barangay sa San Mateo, Rizal. Sumbong ng ilang residente, bigla umanong inangkin ng kanilang kabarangay ang compound. Pinaimbestigahan namin yan. Ito ang dating half-court sa isang bahagi ng Barbula Street sa barangay Ampid 1 sa San Mateo, Rizal. Pero noong nakaraang taon, nilagari, minartilyo at walang habas itong sinira. Kasunod yan ang pagwasak sa katabing daycare center sa parehong lugar. Binakuran at pininturahan din ito ng no trespassing. Nakakapanlumo po kasi imbis po yung mga kabataan po nakapaglaro po rito, yung mga kapitbahay namin na may nagagamit pag piyesta, pag may mga gatherings po. Sobrang laki po ng epekto, hindi lang po para sa akin kasi po sa mga sumunod na henerasyon. Sinira rin po nila agad yan, hindi po sila nagpakita ng papel. Ang sumira sa court at daycare center, isang residente umano na umaangkin sa compound kung saan ito itinayo. Pagkakaalam po namin, base po sa assessor's office na ito pong lugar na to ay government property. Buwis po ng taong bayan to. So kaya po nakakalungkot po na nasira at sinira lang po ng pansariling interes na dapat po napapaganabahan ng nakakarami rito sa aming lugar. Humarap sa inyong kapuso Action Man ang umaangkin sa compound pero tumanggi siyang magpakita ng anumang dokumentong magpapatunay na sila ang may-ari. Hindi raw kami nagmamay-ari nung lupa na kinatatayuan nung sinasabing proyekto daw po nung dating kapitan. Yun. Sabi ko sa kanila, may dokumento kami pinangahawakan na kami nagmamayari. Kung may reklamo kayo, edi sa korte tayo magkita-kita. Nitong October 23, naglabas ng cease and desist order ang lokal na pamahalaan ng San Mateo, Rizal na nag-uutos kay Formento na itigil ang pag-angkin sa naturang property. Ayon sa verification ng Municipal Assessor's Office at alinsunod sa batas, nananatiling public domain ang lugar na hindi kailanman pwedeng angkinin ng sinuman. Ipinag-utos din ng lokal na pamahalaan kay Formento na ibalik sa dating kondisyon ng sinirang court at daycare center sa loob ng 10 araw. Kung hindi makakasunod si Formento, i-endorso na ito sa Municipal Legal Office para masampahan ng kaukulang kasong sibil, administratibo at kriminal. Sumangguni kami sa lokal na pamahalaan ng San Mateo, Rizal. Anumang government property, ari-arian ng ating pamahalaan ay ating pong poprotektahan at ating pong pangangalagaan. Ang ating pong punubayan ay nagpadala kaagad ng engineering team upang tingnan po ang initial assessment ng mga nangyayari. Nag-issue po ng letter para po mapakalma ang sitwasyon at mag-status quo. Wala umunong kaukulang demolition permit ang pamilya para sirain ang basketball court at daycare center. Sa ngayon, ay daraan muna sa proseso ang sumbong. Ito po ay subject pa po for resurvey. Igagalang naman ng mga concerned citizen ang pagdaraan ng proseso. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, legal wife pero hindi makuha ng isang byuda ang pensyon ng pumanaw niyang mister. Ang nailagay kasing status ng huli sa death certificate, single kahit kasal sila. Kaya humingi siya ng tulong sa team ng inyong Kapuso Action Man. Problemadong dumulog sa inyong Kapuso Action Man ang biyudang si Susanita. Agosto 2024 pa raw kasi sumakabilang buhay ang kanyang mister na si David sa edad na 80. Pero sa halip na married, single ang naitalang civil status sa death certificate nito. Sa kanilang marriage certificate, January 1999, ikinasal ang dalawa. Nasa Laguna kasi siya namatay. Ako nasa Cavite. Nagpirma doon sa death certificate, yung son-in-law lang niya. Tapos yung nilagay ng son-in-law niya ay single. Hindi daw alam eh. Dahil dito, naghihirapan si Susanita na makuha ang inaasahan niyang benepisyo bilang legal wife. Hindi ako makakuha ng
pensyon sa SSS, transfer yung pensyon niya sa akin. Nakatulong sa akin na malaki yan para sa maintenance ko na gamot. Dumulog ang inyong kapuso action man sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang preparation po ng death certificate ay depende po yan kung saan po namatay yung ating kababayan. Maaari pong sa hospital or tinatawag natin community death. So pag community death po ito, ang magiging responsible for the reporting of the death ay yung mga kamag-anak na nakakaalam po nung datos nung ikinamatay ng kababayan natin. Para maitama ang maling civil status. This is a very substantial entry doon sa death certificate. So, kailangan po itong maitama sa pamamagitan ng mag-file ng petition sa court para ma-correct from single to married po siya. Gaano katagal ang proseso, Sir Eddie? Depende po yan sa bilis ng desisyon ng court kung kailan nila ma-decide yung case. So, maaari po silang makipag-ugnayan siguro, sir, sa Public Attorney's Office kung siya ay walang kakayanan para po matulungan siya sa pag-file ng kaso po sa court. Ang huling hakbang ng annotation, itatakda ng PSA. Once that the correction is already final and executory na po siya at na-register na po yan sa local civil registrar, what we can assure you pag nakarating na po dito sa amin yung record is to expedite the annotation of the record para mailagay yung maitama. Nagpapasalamat naman si Susanita sa payo ng PSA. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.